pinakapoging pastor dito sa GCM Malabon. Walang iba kundi ang ating Reverend Pastor Glorioso Tika. Para palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Okay, magandang umaga. Ngitian naman natin yung ating katabi. Sabihin mo sa kanya, good morning. Good morning. Sabihin mo sa kanya, seryoso. Harapin mo siya. Namimiss mo ba ako? At ito yung pangatlo. Praying na ipag-pray mo ako. Yan. Nakasama mo ako sa panalangin. Yan. Kasi this is our needs sa ating Christian life na ipinag-pray natin yung ating mga kakilala. Kaya yung sinabi ni Mother dito kay Nana, gagaling siya kung tayo ay nagkakaisa in prayer. Yan. Kasi yung topic natin ngayon, prayer and the golden rule. Panalangin at ang gintong panuntunan. Ano po ba yung prayer? Prayer ay pumufocus doon sa iyong relationship with God at ang panuntunan is focusing your living in this world, in this community. Kaya nga, kumusta ang panalangin mo at kumusta ang pamumuhay mo? Sabi mo sa katabi mo, maganda naman. Kasi ang panalangin ay binibigyan din dito yung ating tunay na kaugnayan sa Diyos at yung golden rule naman, pinapakita dito paano ka ba namuhay inside the kingdom of God. Kasi nandito kayo sa church, if you receive Christ as your Lord and personal Savior, ibig sabihin, nasa loob ka ng kaharian ng Diyos. Kung nasa loob ka sa kaharian ng Diyos, ikaw ba ay namuhay ayon sa kalooban ng Diyos o namuhay ayon sa sarili mong kalooban? Dahil pag ganon ang mangyayari, di ba si Jesus Christ, introduction pa lang ito kaya matagalan talaga tayo. Di ba si Jesus Christ, na piking na hinanda, walang dumating kasi busy lahat ang yung mga iniimbita. Kaya sabi niya sa mga service, imbitahan niyo ang buong kalye, yung mga nakasurrounding, lahat sila nag-imbita. Di may dumating. Ang dumating po ay hindi nakapangdamit pangkasal. Hindi nakapangdamit pangkasal. Nakahubad. Kaya ang nangyari po, dahil nakahubad yung inibitahan, siya lang tayong nakahubad, hindi nakadamit pangkasal, itali nyo yan at itapon sa kabilang o sa malalim na lugar. Kaya yun po ang isang ibig sabihin, sana maintindihan natin. Bakit ka ba nandito sa church? Naintindihan mo ba na dito ka tinawag? O naintindihan mo ba na mayroon kang malalim na relasyon kay Kristo? Kaya you are under the prayer and the golden rule of God. Kaya ngayong umaga, hawakan mo yung katabi mo, huwag mong bitawan. Sabi mo, pasensya ka na. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Okay. Kumain po tayong lahat at basahin natin. Verse of God. Yan. Okay po, sige, basahin po natin. Sige po. Ako po sa verse 7, salitan po tayo hanggang sa matapos. Sabi rito, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Verse 8 kayo. Sapagkat ang bawat ulitin ay natagang, ang bawat pangalan ay makakatagpo, ang bawat makakatagpo ay pagbubuksan. Binigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Binigyan ba ninyo siya Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit bibigyan niya ng mabuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na kung saan kami po ay nandito dahil gusto namin itaas ang dakilang pangalan ng aming
Panginoong Jesucristo. Salamat o Diyos dahil sa pagkakataong ito, naideklara namin sa aming mga buhay o sa aming mga sarili na Ikaw ang aming Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagligtas at nagbigay sa amin ng buhay na masagana at kasiyasiya. Tulungan mo po kami sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu upang higit naming maintindihan, maunawaan, at magbigay sa iyo ng kapulihan sa pamagitan ng pakikinig. At ang pakikinig na ito ay tumimo sa aming mga puso nang sa ganon kami mamuhay sa mga gintong panuntunan na iyong ipinagkaloob sa amin, sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos, ito ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabing, Amen. Amen. Okay, makaupo na po tayo. Mukhang mabigat yung doon sa dulo. Bakit nahiya kayo sa harapan? Hindi nyo makikita yung ano. Mayroon raw dyan. O, sige. Okay. Ngayong umaga po, yun nga, yung topic nga natin is about prayer and golden rule, panalangin at ang gintong panuntunan. Okay. Isa lang po ang topic na ito sa Sermon of the Mount in Jesus Christ. Sabi ko parati kong sinasabi sa chapter 5 hanggang 7, ito po yung golden rule kung paano ka mag-uugali o ano yung pag-uugali mo inside the kingdom. O ano yung pag-uugali, in other words, sa mababaw na translation ng isang tao na mayroong relasyon kay Kristo. Sa isang tao na dineclare niya, na tinanggap niya si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sabihin mo sa katabi mo, ito ka. Yan, ito ka. Ikaw ito. Pag sinasabi mo na Christian ka, ito yung iyong mga pag-uugali. Mayroon kang malalim na relasyon sa Diyos at mayroon kang maayos na panuntunan sa iyong kapwa o sa pamumuhay sa loob ng kaharian. Kasi nga, si Jesus Christ po, nung bumaba siya at pinapanganak siya dito sa lupa, yung pamumuhay sa langit, ibinaba niya dito sa lupa. At ito yung pamumuhay ng mga Kristiyano. Kaya nga, pag tinitigan mo yung mga tao na nag-declare Kristiyano, tinitingnan mo siya. Mapalad ka. Dahil naranasan mong mamuhay na kasama ang Diyos. Kasi maraming mga tao na namumuhay, walang kasamang Diyos. Ang kasama nila, sarili nila. Ang kasama nila, yung mga ginudiyos nila o yung mga iniidolo nila. Pero yung totoong Diyos na may-ari ng langit at lupa, may-ari ng buhay mo, may-ari ng lahat ng mayroon sa mundong ito, ay hindi nila kasama. Kaya mapalad tayo kasi kasama mo yung lahat na mayroon ang Diyos sa mundong ito. Ang Diyos na may likha kasama mo. Kaya dapat makita mo yon kasi pag hindi mo makita, patuloy ka sa paggawa ng mga bagay na napapalayo ka sa Diyos. Baka pagdating ng panahon, isa ka na rin sa nawawala dito. Kasi dalawa lang po yan. Pag hindi mo na nakita dito sa church, maaaring nawala kasi lumipat ibang tirahan o nagwawala. Nagwawala. Kasi nga, hindi kasi niya naiintindihan yung pamumuhay o golden rule o panuntunan ng isang Kristiyano. Okay. Dito po sa ating pag-aaralan ngayon, mayroon po tayo tinatawag na panuntunan. Ito po, bago po yan. Okay? Yan. Ang sabi diyan, ang kaharian ng Diyos ay nakalaan sa mga pinaghaharian niya. Wow. Ano pong ibig sabihin nito? Kung ikaw ay hindi pinaghaharian ng Diyos, hindi po nakalaan doon ang kanyang kaharian. Kasi ang kaharian ng Diyos ay nakalaan lang doon sa pinaghaharian ng Diyos. Paano po ba ang usapin ng pinaghaharian ng Diyos? Naku, malawak po ito. Abutin tayo dito na hanggang mamayang gabi. Kasi nga, ang pangataong pinaghaharian ng Diyos, paglabas sa bahay, nag-pray. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos, ano pa? Nag-devotion. Kung ikaw, you are working and you are living without your communication of God, ibig sabihin hindi ka nagbabasa ng Bible, you are
doing things in this world by your own strength, by your own wisdom, by your own pattern, then, ang ibig sabihin noon, hindi ka nagpapasako sa kaharian ng Diyos. Kasi di ba yung mga taong inlove, pababawi natin ang pabawi, mga taong inlove, maalis na ako, paalis na ako, nagpapaalam sa lahat. Kasi bakit? Mahal niya, yung kausap niya, mayroon siyang relasyon. Pero sa God, kung wala kang ganito, ibig sabihin, you are ignoring your relationship with God. Kaya, hindi ka lumalago. Hanggang ngayon, bansot ka pa rin. Hindi mo, yung patotoo mo sa pamilya, hindi mo nakukuha yung pamilya mo dito sa church o hindi mo nadala because your life is empty because sabi nga ng Romans chapter 12:1, sabi ng Apostol Pablo, mahabag kayo, namamanhik ako sa inyo. Nakiusap si Apostol Pablo. Nialay niyo yung sarili. Bakit? Kasi hindi kasi nila inalay. Wala sila doon sa panuntunan. Wala sila doon sa golden rule. Kaya ang sabi ng Biblia, ialay niyo yung sarili bilang handog na buhay. Bakit? Kasi si Apostol Pablo naunawaan kung sino yung mga tao na totoo at hindi Kristiyano. Ito, paulit ko, nandito pala si Jan. Sinasabi ni Jan, yung pumunta ka sa church na pagpupunwari, tumimo sa puso ko yun. Sino kaya tinutukoy ni Jan? Yung kanyang sarili ba o yung iba? Kaya nga, gusto ko maunawaan eh. Ha? Kasi nga, pag ikaw ay hindi naintindihan ang inyong relasyon sa Diyos, marami kang sisisihin. Pati yung katabi mo, sisisihin mo yan. Kasi iniimbitahan mo ako dyan sa church, tingnan mo, nagkagulo-gulo yung buhay ko. Di ba? Kasi hindi naintindihan yung pagkatawag. Pero kung naunawaan mo yung kailan yung spiritual birth mo, tinanggap si Kristo, naunawaan mo na ito pala yung buhay Kristiyano, hindi mo sisingin ng iba. Magpasalamat ka. Dahil sabi ng Biblia, kasing dami ng buhangin sa dagat ang hindi maliligtas. Gaano ba kadaming buhangin sa dagat na hindi maliligtas? Yun ang itatapon sa dagat-dagatan ako. Kasi, nalalaman nila ang katotohanan, pero inaligtan nila ito at niyakap ang kagustuhan ng kanila. Ano mo kasi, bago tayo magpatuloy, tatlo lang ang kalaban ng tao. Ang unang kalaban ng tao, sino? Ha? Sino ang unang kalaban ng tao? Ha? Sarili. Ba talaga pag-asawa ng pastor? Mabigat to. Sarili. Pangalawa. Si Taning, inuudyukan ka. Ayan, di ba? Huwag ka dyan. Maraming bumubulog, dalawa lang bumubulog eh. Totoo po yan. Minsan bumubulog, mangutang ka. Sabi ng kapila, huwag ka, mababaon ka sa utang. Magtiis ka na lang. Kasi maraming mga tao ngayon, walang sakripisyo. Gusto sa kanila sa salitang Cebuano ay magpahayahay na lang. Walang sacrifice. Kaya yung mga bata, walang sacrifice. Anong tinutukan? Tok, 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 tok. Hanggang maghapon, hanggang hindi na makakita, kailangan ng salamin. Kasi walang desire na tumulong o ayusin yung buhay o makasama ang pamilya. Kaya gusto kong makita itong mga gintong panuntunan. Nandito talaga tayo sa GCM dahil sermon. Hindi ko alam kung sino yung nasermonan o sino yung nag-agree dahil ginagawa na niya. At ang pangatlo, kalaban. Una, sarili. Pangalawa, si Satanas. S po yan eh. SS. Yan. Sarili, si Satanas. And then pangatlo ay ano yung pangatlo? Mundo. Yung mga pamamaraan ng mundo, di ba? World. Yung pamaraan ng mundo, pattern of the world. Di ba? Uso-uso ngayon pag may artista ka na iniidolo mo, kung ano yung ayos ng artista iniidolo mo, yun din gagayahin mo. Kung magpatato siya sa mukha, magpatato ka rin sa mukha. Di ba? Kasi hindi mo naiintindihan yung pamumuhay bilang Kristiyano. Ngayon naman, dito sa ang kaharian ng Diyos ay nakalaan sa mga pinagharian niya
tumutukoy po ito sa genuine o totoong nakakilala kay Kristo. Kasi pag totoo tayo nakakilala kay Kristo, alam mo ba, hindi lang si Maylin ang mag-iimbita. Ako, napunta ako ng Bacolod, napunta ako ng Iloilo, na ibang sa Calinog, sa iba't ibang lugar. Sa Batad, testimony ako, nagsishare ako ng gospel. Ang daming mga taong puhaon sa salita ng Diyos. Pero kung nakilala niyo si Lord, sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo, kung kilala mo si Lord, sabihin mo. Kung kilala mo si Lord, sabihin mo sa Kanya, maging ilaw at asin ka. Liwanagan mo yung kapitbahay mo, liwanagan mo yung kapaligiran mo, at liwanagan mo ang mga tao na nadyan nakapaligid sa iyo. Mga kapatid, lagi nating intindihin. Lagi nating intindihin. Ang Kristyanismo ay hindi nagpapakyut lang. Ang Kristyanismo ay kumikilos. Sabi nga nila, the church is not organization. The church is organism. Gumagapang yan, kakapitan yung dapat kapitan para mahawa sa iyong buhay bilang isang Kristiyano. Kasi hindi naman tayo tatanungin ng Diyos pag pumunta tayo sa langit. Oh, ano bang relihiyon mo sa langit? Yung pinakamagandang relihiyon ba? May spaceship? Ganun, hindi tatanungin yun. Ang tatanungin niya sa'yo, anong ginawa ko kay Kristo? Doon sa lupa. Niyakap mo ba siya? Tinanggap mo ba siya as your Lord and personal Savior? Or you are doing things against the provision of God? Kaya, mga magulang ko't kapatid, sana naintindihan natin itong golden rule. At ngayong umaga nga, may tatlong bagay. May tatlong bagay nating matutunan sa pamagitan ng prayer. Bago yung ating pamumuhay. Una, humingi. Sabi diyan, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Hinikayat ni Jesus ang pagtitiyaga sa panalangin. Okay. Sino po rito na natutunan mo na humingi ng humingi na sa Diyos na hindi ka nagsasawa dahil alam mo yung hinihingi mo kalooban ng Diyos? Diba? Minsan, pag hindi tayo napagbigyan, diba? Minsan nanghingi ka sa kaibigan mo, nanghihiram ka. Pag hindi ka napagbigyan, anong damdamin mo? Darating din yung panahon. Lalapit ka sa akin at lulugod. Na doon na yung hindi tama ang puso. Ha? Kung wala talagang pera, saka gusto niya na matuto kang magsakripisyo. Diba? Kaya dito, sa word na humingi or ask, sabi rito, ang panahunan ng pandiwa ng Griego na napapanahon. Ito yung pandiwa na ito, napapanahon in our life today na we need closer to our Father in heaven through His Son, Jesus Christ. Sino dito malapit ka sa kaibigan mo na may kakayanan? Pag humingi ka ba, pinaghindihan ka ba? Hindi ba? Ganon din ang relationship mo sa God. Kung alam mo na tama yung hinihingi mo, hindi naman kapritsyohan mo, hindi naman panglakwatsa mo, pero alam ng Diyos yung puso mo, dahil malapit ka sa Kanya because you are doing nag-build ka ng relationship with God. Kaya ang nangyayari tuloy, ikaw ay nagkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. At ang sabi nga dito sa ating pag-aaralan, ang paghingi ay nagpapahiwatig ng kamalayan sa pangangailangan at sa pananalig na dinirinig ng Diyos ang ating panalangin. Alam mo ba? Kaya nga natin doon sa lesson 5, yung iba sa panalangin, di ba? Na sinusulat, mayroon tayong quaderno, mayroon tayong sinusulat yung ating mga prayers. Bakit? Kasi malaking encouragement po yun kung ginagawa po natin. Malaking encouragement mo kung paano tumutugon ang Diyos
sa buhay mo at makita mo, pag mayroon kang record, pag binabalikan mo, naiinganyo ka, nailapit sa Diyos ang lahat ng pangailangan. Bakit? Because God is true. Totoo ang Diyos. Pero kung hindi natin ginagawa, you are doing things in your own. Dahil hindi mo naintindihan ang prinsipyo ng golden rule. Humingi ka. Kasi, in other words, bakit tayo humingi sa Diyos? Pinapakita kasi dito na mayroon kang relasyon sa Diyos at ang relasyon na yan ang iyong susi para pagpalain ka. Kasi sa buhay dito sa mundo, pag ang sarili mo ang iyong susundin, hindi ka magmana ng karya ng Diyos. Kasi self-centered tayo. Ang number one nga, di ba? Sarili. Kaya, ang paghingi ay pagpahiwatig ng kamalayan. Sabi ng Biblia, nagiging aware ka na mayroon ka palang Diyos. At ang Diyos na ito ay makapangyarihan sa lahat. At ang Diyos na ito ay kailangan mo lang maging totoo. Kailangan mo lang i-exercise. Okay, sino dito yung anak ka? Na yung nanay mo masungit? Di ba? Kalat ka na naman ng kalat, pero pag mabait na bata, di ba? Yung mataas ang grades, kahit hirap-hirap si nanay ko walang pera, lalabas ang pera pag may pangailangan yung mabait na anak. Diba? Nakikita ko ba natin? Hindi po kasi natin nakikita yung panuntunan ng golden rule. Kaya nga sabing humingi. Pag sinabing humingi, maraming kang minsan mabibigo ka. Kasi tinitis ng dyan yung puso mo. Kasi nga, pag hindi na pagbigyan, maraming tao na hindi ko nababago ang puso, nagmumura. Ano pa? Nagdadabog. Ano pa? Sinisipa yung lahat ng makasalubong. Kasi yung gusto mo hindi nasusunod. Ibig sabihin, your heart is not true. Doon sa paghingi sa iyong mga pangailangan. Pangalawa, una humingi, pangalawa ay humanap. Okay. Ano po ba matutunan natin dito sa paghahanap? Sabi rito, humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Sino na dito na lahat ina-applyan na? Like before na ako'y nag-a-apply ng trabaho, lahat na ina-applyan na. Naglalagay lang ng biodata sa lahat. Pero, iba pa rin talaga pag mayroong direction yung buhay. Nililid ka sa tamang foundation. Kaya, ang paghahanap ay tumutukoy yan sa pagtitiwala mo sa Diyos. Na, bigyan ka ng magandang direction. Bakit? Mayroon kang relationship with God. Mayroon kang tamang relasyon sa Diyos. Kaya ang paghahanap ay tumutukoy yan. Sabi rito, nangangahulugan ng taimtim na pakiusap kaakibat ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat natin maintindihan yan. Kung ikaw ay hindi patient, di ba? Sa paghahanap kasi, kailangan mayroong kang patient. Nagkaroon ka ng character na pagiging mayroong kang perseverance. Dapat makita mo yun. Kasi pag hindi mo makita na ikaw ay patient sa paghahanap, naku, yung mga student ngayon, di ba? Magugulat ka pag napanood mo yung mga interview ng iba na nakapag-aral sa ibang bansa, nandito lang sila sa Pilipinas. Bakit ka naman nakapag-aral sa ibang bansa? Naghahanap ako ng mga exam nila sa online. Nakapasa. May allowance, 100,000 ang allowance sa ako. Nag-aaral ka. Biro mo yan. Kasi, hindi lang nakapokus. Ha? Wala pa nga, hindi pa nga kayang buhayin ang sarili, pabigat pa. Bakit?
hindi na natutunan yung golden rule. Hindi na natutunan yung pamumuhay inside the kingdom of God. Kaya, pag sinabing humana, ibig sabihin, connects one prayer with responsible action in pursuing the will of God. Kasi pag hindi natin nakita ang kalooban ng Diyos, kahit saan na lang, wala kang direksyon. Pero kung ano yung kalooban ng Diyos, because you are molded doon sa kalooban ng Diyos, then humahanap ka o you are seeking the will of God doon sa mga bagay na kailangan mo. Pangatlo, okay, kumato. Sino po dito yung kato ka ng kato, hindi ka pinagbubuksan, pinagtataguan ka? Yan. Mayroon pa kayong ganitong karanasan? Di ba, ang hirap po ng ganun, di ba? Pero dito, ano pong pinapakita dito sa atin ng Diyos? Anong pinapakita? Because Jesus Christ, si Jesus po ang nagsabi dito, nangaral dito sa chapter 7, beginning verse 7 up to 11. Ang sabi niya, ang pagkato ay nangangahulugan ng pagiging matyaga sa paglapit sa Diyos kahit na siya ay hindi kaagad tumutulog. Iba yung iba? Nalulungkot ka pag tinanong mo, kumusta na yung pinapanalangin mo? Ito, hanggang ngayon, wala pa rin. Ina-analyze mo ba? Baka, pag binigay ng Diyos ngayon yan, mas lalo kang lumalayo. O mayroon siyang tinuro sa iyo para mabago yung karakter mo. Upang mapunta sa iyo yung golden rule, yung pantunan ng buhay. Kasi pag sumuko ka agad at wala kang natutunan sa mga karanasan mo sa kahirapan ito, ibig sabihin, hindi ka pag-graduate kasi yung karakter mo hindi nang bago. At hindi mo natutunan na lumapit sa Diyos. Kanina, sumakay ako. Nabutas sa Corquera, umabang ako dyan sa may petrol malapit. May isang binata. Katabi niya, akala ko kausap niya. Pala, mayroon ng damage sa motaxi sa drugs. Pero sabi niya, kasi sila, ginagamit nila ang buhay nila sa mga iba't ibang mga bisyo. Pero ako, tingnan, lumaban ako. Kasi may isang sakong kalamansi na gagawin niya paninda. Pag walang sakripisyo ang tao, walang benepisyo. Pag walang sakripisyo, walang benepisyo. Hindi nyo ba alam itong nakatayo sa inyong harapan bago ako dumating sa Maynila ay nagtitinda ako ng fishbowl. Inikot ko yung San Francisco. Diyan yung fishbowl na nakalaan dyan sa Quezon City Del Rose, inikot ko yan. Ang minimum noon ay 25 pesos. Pero ang kita ko ay 50 pesos. Papasok ka pa ba? May malaki ang kita sa pagtitinda ng fishbowl kaysa pag pupunta sa Ibig sabihin, pag nakikita mo yung sarili mo na namuhay ng patas in the sight of your God, then the floodgates of heaven will be open for you. Dahil nakikita ng Diyos yung puso. Pero kung ikaw ay hindi mo nakikita yan, binulag ka nga ng mundong ito upang hindi mo makita ang golden rule na panuntunan ng ating Panginoon Jesus. Sabi nito, ang perseverance ay sinadjust para sa mga alagad. Pag ikaw ay isang tao na mayroong perseverance character, ito yung perseverance, ito yung example ng mga disipulo na nagdalo yung kanilang persistence in prayer, confident that their Father will provide whatever best for them. Na ang pinakamainam
ang siyang ipagkakaloob ng Diyos. Hindi tira-tira, hindi pwede na. Okay na yan. Di ba minsan sa mga, pag ikaw ay nasa mga product, ikaw quality control, hindi po pwede na, ito, pwede na to. Sige, okay na yan. Hindi kundi pinaka-the best yung pang-export. Tingnan yung katabi mo. Pwede ka bang pang-export? Yung hindi pwedeng kalat-karin. Di ba? Okay na ako, pwede na ako. Hindi. Dapat pinaka-the best. Kasi yung mga anak ng Diyos ay pinaka-the best, sabihin mo. Kaya ikaw ay the best in the sight of God. Hindi dapat natin makita na tayo ay yung kulang-kulang sa harapan ng Diyos. Hindi dapat makita na tayo ay pwede na, okay na. Kundi tayo ay aprobado na tayo kasi nga si Kristo na sa atin na. Lahat ng ating mga kamalian, lahat ng ating mga shortcoming ay binuo ni Kristo nung tinanggap natin siya as our Lord and personal Savior of our life. Kaya nabuo ka na. Hindi ka na kulang-kulang. You are genuine Christian because Christ died for you. Kaya yun po ang isang bagay na dapat nating maintindihan. Alam mo mga magulang at kapatid, dito sa Sermon on the Mount, ito sa chapter 7, 7 to 11, ang pagtitiyak ni Kristo na silang mga humihingi ay tatanggap ng anumang kanilang hinihingi batay sa pagsusumakit. Di ba? Yung word na pagsusumakit, yung pagsumakitan nyo na pagharian kayo ng Diyos. Yan, di ba yung sa Matthew 6:33, di ba? Memorize natin yan, kanta natin yan, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Ang ganda nito sa Tagalog. Kaya pag sumakitan nyo na pagharian kayo ng Diyos, at ang lahat ng mga ito ay idaragdag sa inyong buhay. Tinutok ko yung pagkain, inumin at kahanan. Kaya mga magulang at kapatid, ang pagkakilala sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos tulad ng isang ama, di ba? Anong illustration ang binigay? Kung basahin, balik tayo doon sa talata. Balik tayo sa talata. Para bigyan din natin. Doon sa talata kanina. Talata. Yung verse na binasa natin. Binasa natin verse kanina. Yan. Okay. Alam mo yung verse na binasa, di ba? Ang sabi na, sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay nakakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ito yung illustration ni Jesus Christ na binigyan niya ng tinatawag na slight illustration na bagamat hindi ito ang amang nasa langit, pero dito, because we love our children, we love the people surround us. Ito yung sinabi, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong mga anak kapag siya'y humingi ng tinapay? Di ba? Ano bang meaning dito sa illustration ni Jesus Christ? Kasi, noong unang panahon, ang mga tao ay mga nomads. Gumagawa sila ng tent. Ay nagkalang tent na doon patong-patong na niliprop ng mga bato. At ang kanilang mga saingan ay bato. Di ba? Saingan ng bato. Pag humingi ng tinapay, o anak ko, ito yung bato. Pero hindi ka masamang anak, hindi ka masamang magulang, di ba? Gusto mo na makita ay may padama ang pagmamahal sa iyong anak. Ang ginawa mo, kumuha ka ng harina, minasa mo, at nagpainit ka ng kawali, at niluto mo yung tinapay. Mayroong proseso para ipakita ang pagmamahal ng iyong anak. Kaya sinabi rito, bibigyan ba rin? Dali lang ng bato. Ito, kainin mo. Maraming bato tayo dito. Pero hindi. Nagluto ka, nagpainit ka, gumawa ka ng apoy, at niluto mo yung tinapay. Dahil mabuti kang ama sa iyong mga anak. Pangalawang illustration ni Jesus Christ. Para maunawaan natin yung right interpretation ng Biblia.
Ginagamit ni Kristo ito kasi yun ang nakikita niya na paling madaling maunawaan ng tao. Kasi sa mga nomads na yung mga tao, nasa tent niya sila nakatira at nakatira sila sa mga barong-barong. Ang kailang saingan ay gawa sa bato. Pangalawa, bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humingi ng isda? Okay. Ang mga saingan kasi noon ng panahon, dahil pag mainit yan, siyempre, pag malamig yan, naman malamig. Yung mga batong nakareflect doon sa saingan, pumapasok doon yung ahas pag wala ng apoy. Hugutin mo lang yan, anak ko, ito na. Pero hindi. Naghanda ka ng pamingwit, pumunta ka sa ilog, at nangisda ka because you love your son, you love your daughters. Mayroon kang sakripisyo na gagawin. Salamat, Rafael. Kaya, anong pinapakita dito? Sa kanyang panahon, sabi ni Kristo, pero mabuti kang ama, ang ginagawa mo, nag-iim ka ng tinapay, nagbasa ka ng tinapay, niluto mo pa, kung isda naman hinihingi, ang ginawa mo, hindi mo binigyan ng ahas, marami nang nakasuksok ng ahas doon. Hindi mo hinihila na lang, o ito na lang, o kainin mo. Dahil mabuti kang ama, hinanda mo yung pamarahan mo sa pangisda at pumunta ka sa ilog at nangisda para makainin yung iyong anak. Itong dalawang illustration na ito, nagpapakita, bagamat maraming anak, ama na masama, mabuti sila sa kanilang anak. Ito yung binigyan niya ng pansin. Na kung ang mga ito ay mabuti sa kanilang mga anak, how much more your heavenly Father? Minsan hindi kasi tayo lumalapit. Nagmamagaling tayo. Gusto natin, naging independent tayo, may relasyon ka nga sa Diyos. Kaya nga ang isang taong Kristiyano, hindi po siya independent kay God. Kasi may relasyon siya, ibig sabihin lahat ng kailangan mo, you must ask and knock and seek doon sa kalooban ng Diyos. Ano yung tatlo? Ask. Yung ask mo yun. Ano? Ask, seek and knock. Diba? Kailangan nating humingi, humanap, at humatok. Kaya, sabi rito, ang panalangin ayon sa kalooban ng Diyos ay nanatili ng pakikipag-isa kay Kristo at pagsunod kay Kristo. Yung The Good Vines, di ba? Sa chapter 15 ng John. Ang sanga na hiwalay sa puno ay hindi nakapamunga. Paano ka mamumunga kung minsan ay linggo-linggo hindi ka naman sa church? Iba-ibang pinuntahan mo, iba-ibang nahihigop mo na mga ingredient, kaya bumagal o nabalang ang iyong paglago. Sabi nga sa Juan 15:7, kung manatili kayo sa akin at manatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo ay matutupad iyon para sa inyo. This is the practice of Christ. John 1:15-7. Kung tayo manatili lang sa Kanya, may garanti po na binigay ang Diyos na ang sabi, anumang nais ninyo ay matutupad iyon para sa inyo. Why? Because you are always connected to the Christ. Sa John, 1 John 3:22, tinangtanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinunod natin ang Kanyang mga utos na ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Wow. Ano yung nakakalugod sa Diyos? Yung buhay mo nagpatuko. Si Sister Maylin,
Pagdating sa heaven yan, parang artista yan. Di ba? Ano kaya pagdating sa langit? Nakaupo ka, walang lumalapit sa'yo. Kasi, Kristiyano ka, pero hindi mo pinamalita si Kristo. Sister Mylene, pagdating sa langit, naghihiyawan mo, salamat, Sister Mylene! Nandiyan na kayo dulo ko. Nag-uabot sa akin, artista sa langit. Gusto niyo ba ang artista? Mag-uabot kayo. Ng mga tao, for Christ. Pero kung gusto lang ninyong dadaanan lang kayo sa langit, sino ba yan? Hindi ko kilala yan. Wala lang ginawa sa lupa yan. Nakakalungkot yung ganun, di ba? Pero pag ikaw ay maraming naabot because naiintindihan mo yung salvation, naiintindihan mo yung relationship mo with Christ, Dahil sa langit, ang daming sasabit na magsasabit ni Sister Mylene ng mga bulaklak. Magpasalamat sila dahil hindi naranasan yung dagat-dagatang apoy. At panghulingan nating topic ay character ng Ama. The character of the Father. Ang sabi diyan, ang iyong Ama ay ibibigay niya ang mabuting bagay. Kaya ang ilustrasyon natin, nakikita natin dun sa mga ama na kahit masama, mabuti sila sa kanilang anak. Dito talaga, this is the genuine father. Totoong ama na nakakita ng inyong mga pangailangan, na nakadama ng inyong mga ginagawa. Kaya nga sabi rito, ipinapangako ni Kristo na hindi bibiguin ng amang nasa langit ang kanyang mga anak. Minamahal niya tayo ng higit pa sa pagmamahal ng inyong mabuting ama sa lupa sa kanyang mga anak. Alam mo ba, walang anak na hindi nagkukumahog ang ama. Ito, literal illustration to. Ang dami ko nang narinig dahil sa kabutihan ng anak. Yung mga magulang, humahanap talaga ng paraan para masuportahan yung pag-aaral. Kahit naglalabada siya, kahit anong ginagawa, nagtitinda siya para masuportahan ng pag-aaral ng anak. Kasi nakikita yung desire o yung patutuo ng anak na gustong maghumango sa kailang buhay. Nakikita natin sa Facebook, di ba? Puto lang pa, farmers. Nung graduation ng kanyang anak, nandoon, hindi niya kinaiyak dahil yun ang naliligan para maabot niya ang kanyang tagumpay. Ano pa kaya yung ama nating nasa langit? Yung ama nating sa langit ay mayroong kapangyarihan na baguhin yung buhay mo. Kaya sabi rito, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya. Kaya mga magulang ko kapatid, just develop golden rule. Yung panuntunan, gintong panuntunan sa buhay Kristiyano. Huwag nating pakaksayahan yung mga chismisan na wala namang kahalagaan, na nagdudulot lang ng pagbalang ng ating buhay Kristiyano, paglago. Instead, mag-devotion ka, hanapin mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kasi ito yung role o panuntunan ng sa loob ng arihan ng Diyos. Ano pong makikita natin dito? Ang ating Diyos Ama ay nais niyang humingi tayo sa Kanya ng anumang pangangailangan natin at nangakong ibibigay sa atin ang mabuti. Ibig sabihin lahat po ng mabuti. Kasi ang Diyos ay hindi masama. Kaya kung masama ang inihiling mo, pag-iingit lang sa kapwa, hindi po mangyari yun. Hinahangad niya na ipagkaloob ang katugunan sa ating mga suliranin at panustos sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. At higit sa lahat, pinagkaloob niya ang banal na espiritu sa kanyang mga anak bilang tagapagpayo, katulong sa panalangin. the Holy Spirit na iniwan ni Jesus Christ. Yun ang magbibigay sa atin ng sabi rito, tagapagpayo. Kaya kung malapit ka sa Diyos, mayroon kang pinaka-advisor sa buhay na hindi ka naliliko because the Holy Spirit is in you.
Kaya mga magulang ko't kapatid, sabay-sabay natin basahin itong Roma 16. Dalangin ako sa Ama. Yan. Dalangin ako sa Ama. John 14 pala. Dalangin ako, sabay-sabay natin basahin. Sige. Dalangin ako sa Ama. Ang mahalagang papel ng Banal na Espiritu. Tayo po ay Ating iniimbitahan ng Banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus ay inanyayahan kitang tulungan mo ako. Ito ngayon ang naniniglit ng mga tao. Banal na Espiritu nga ang iniwan ni Jesus Christ, pero hindi tayo nakipag-communicate to clear the way. Para bigyan tayo ng maayos na payo. Sa ating mga panalangin, i-develop natin ng presensya ng Banal na Espiritu. Kasi without the presence of the Holy Spirit, ito po yung third person na iniwan ni Kristo para ang mga Kristiyano ay babalik sa Panginoon. Kasi pag hindi natin nakita yan at inalis yung Banal na Espiritu na yan, yun nagkakaroon na ng rapture. Kasi kaguluhan na ang mangyayari. Ibang usapin yun. Pero sinasabi ko lang sa inyo, i-develop ninyo yung relationship sa Banal na Espiritu. Dito tayo magtatapos. Ang ating Ama sa lupa ay ibibigay yung pinaka-the best sa kanyang mga anak. Kaya nangyari nga, pumasok ang kasalanan, kaya nakasala ang lahat ng tao sa pamagitan ni Adan at Eva. Pero ang kanilang parenting ay hindi pwedeng ipagkumpara sa parenting ng Diyos kung ikaw ay mayroong relasyon sa Kanya. This is an example of how much more argument frequently used in Matthew and Luke na nag-tatalo siya, pinapakita yung pagmamahal ng Diyos, yung unconditional love of God. Kaya ano pang hindi natin kaya kung magpasakot tayo sa kalooban ng Diyos? Kailangan mo lang magpasakot. Hindi na kailangan na pupuntahan mo lahat ng bagay. Kailangan lang, ang sekreto lang para sa malagong pamumuhay Kristiyano is you follow the golden rule. Is you follow your prayer life. Pag sinabing prayer, pinaulit ko ang panalangin ay tumutukoy sa iyong relasyon sa Diyos. Umaasa ka na doon mo ipadaan ang iyong mga kahilingan lahat. Kaya nga mayroong humanap, humingi, humanap, at kumatok. Kasi ito yung pamaraan ng Diyos para ma-develop yung ating character as a child ka. Kaya nga, dito, sa golden rule naman, ito yung pamaraan kung paano tayo mamuhay sa mundong ito na nakikitaan ka na ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay mayroong relasyon kay Kristo. At pagdating ng panahon, lahat ng mga tao dito ay magkakaroon ng time to lead people. Kasi ang paglilit ng tao ay pagnanais mo na mamuna dahil binago ka ng Diyos. Hindi ka pa binago, hindi pa-design na mag-lead. Kasi nga, yung puso mo, malayo ka. Pero kung nag-lead ka na, truly, the golden road ay nasa iyong mga kamay. Kami tayong lahat at mga namin.
bago po tayo manalangin, awitin po natin yung isang awit kanina. Yung gitna. Oh, yan. Awitin po natin. Praise and worship. Sige po, awitin po natin. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name. Hallelujah. 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 Your grace and mercy, we need to pray like never before. We need the power. Holy Spirit, open heaven, Lord, to open heaven's door. Lord, we need your grace and mercy. Come on, church, lift up your voice to the King of Kings and Lord of Lords. We need the power of the Holy Spirit to open heaven's door. Spirit of your church, be still in the hearts of men. Revive us, Lord. We wash your hearts again. I want to live for others like Jesus did for me. Let your reign on me. Come on, church, lift up your voices, God. Lord, we come before you. We don't deserve all you are we have. Lord, we yearn to sing your glory. Restore this dying glass. This dying glass. Bring down your church. We stir the hearts of men. Revive us, Lord. With your passion once again. I want to live for others like Jesus did for me. Let your reign fall upon me. Spirit of your church, sing the heart of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to live for others like Jesus did for me. Let your reign fall upon me. It's a love, it's saving judgment. Spirit of revive us, Lord, with your passion once again. I want to live for others like Jesus did for me. Let your reign fall upon me. Let your reign fall upon me. Let your reign. Let your rain fall upon me. Manalangin tayo lahat. Lord, maraming salamat
kung sino po may makaramdaman ng sarapan na ito, Lord. Hipuin mo po sila ng iyong banal na Espiritu, Diyos. We claim your healing touch in this moment, O God. In the name of Jesus, O God, we claim your power to touch sa lahat, Panginoon, na may karamdaman. Sa atin, sa lahat, Lord, na hindi naunawan ang iyong salita. We claim your power, O God, to touch their heart, to touch their mind, to touch their whole being, O God, and to know you more, O Lord Jesus. Salamat, Lord. Salamat sa iyong salita. Maraming salamat. In Jesus' name we pray, ang lahat ay magsabi. Amen. Pangako na tayo lahat. Praise God. So, napakabuti natin Panginoon. Tandaan po natin ating pinutulan kanina. Humingi, bumanap, at bumatok. So now, we'll proceed sa ating okay, let us sing our doxology. Sige po, tayo po tayo lahat. Ang amay papurihan at ang Espiritu Banal ng mga taong binala at ng kanyang kalaliman. So let's continue to pray. Father God, we thank you, Lord God, for all those wisdom na i-include sa amin ngayon, sa pangingin po namin. Pastor, Panginoon, Lord, maraming salamat sa kanyang buhay. And Lord, we pray, Lord God, lahat ng aming narinig, lahat ng aming na-realize, Panginoon, sa pangingin ko, at lahat ng aming pinaalala niyo po sa amin na ito po'y manatili sa aming puso isipan, Panginoon. Mula sa aming hanggang sa aming maglabas dito, Panginoon, at sa araw-araw namin bumuhay na sa puso. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for all those guidance na binigay niyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa inyo namin pinapalik ang lahat ng pagpunin mo sa salamat. In the mighty name of Jesus, we pray. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So let us proceed sa ating tithes and offering. So ito po ang sinasabi ng ating Panginoon sa 2 Corinthians chapter 9, verse 11. You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but it will also overflowing in many thanksgivings to God. So, yung mga nailigong pa na pera ay gagamitin para sa ating panambahan, sa lahat ng mga gawain. It is all for the glory of God, para sa expansion ng kingdom natin, Panginoon. And, siguro pwede po kayo po. Meron po muna ako i-share sa inyo, no? Tungkol sa ating tithes and offerings. So, meron po isang kabataan. So, ang ginagawa niya po, kapag utusan po siya ng kanyang magulang, tatabi po siya ng barya or ng sukli. So, tatabi niya yun hanggang dumating ng Sunday. Yung naipon niya galing sa sukli. Yung naipon niya po galing sa sukli, yun ang inuulog niya po dito sa box. As his tithe and offering sa kanyang Panginoon. So, ano po yung lesson po natin doon? Pwede naman niyang gamitin sa iba, tama, yung pera na yun. Pero pinili niyang ibigay sa Diyos at magtiwala sa Kanya. At ang kabataan na yun, mga kapatid, ang pangalan niya ay si Ronian Garbo. So, palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Ang tithes and offerings po, yan po ay binibigay po natin cheerfully, ibig sabihin masaya, willingly, kusang loob, at sacrificial. Ano ibig sabihin po niyan? Nagsasakripisyo ka kasi nagtitiwala ka sa Panginoon na kahit alam mo, Lord, kulang na ito, ibibigay ko pa. Pero ibibigay ko kasi nagtitiwala ka na siya yung magsusupply. Katulad po ng sinabi dito, siya ang magsusupply po sa lahat ng needs natin. Dahil ang tithes and offerings ay magsusupply sa lahat ng needs ng ating panambahan. Para sa Kanya pa rin, sa ating Panginoon. So, naway may marutulan po tayo sa ganung klaseng ehemplo. We will tithes cheerfully, masaya ka. Willingly,
Walang pumipilit at sacrificially dahil alam mo, ang Diyos ang mag-provide. So God is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos na bumuhay, ang Diyos, mga kapatid, na nagligtas sa mga Israelita, ang Diyos na ipinako sa krus at muling nabuhay, ay ang Diyos pa rin po natin ngayon. Siya pa rin po ang magbibigay sa atin ng kaginhawaan sa buhay. So let us pray for our tithes. Sige po, let us stand and pray for our tithes. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan po ninyo, Panginoon. Thank you, Lord God, for the hearts of these people na nakapagbigay, Panginoon. Thank you, Lord God, for giving us this committed heart sa pagtiwala po sa inyo, Panginoon. And for those people na hindi mo nakapagbigay, Lord God, may nawa magbigay sa kanila ng source of income, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, na kayo po'y mag-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Dahil kayo po ang Diyos, Panginoon, na nakatunayan na po namin ng pamamahal ninyo sa amin ay walang kondisyon, wala nang hihigit pa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for this tithes and offerings, Lord. May this will be used for your church, for your glory, sa mga gawain, Panginoon, for the needs of your church, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you so much, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Nawa magkaroon po kami, Lord, ng puso, Lord God, na mas nayang yung nagbibigay. At magkaroon po kami ng mas lalong tiwala po sa inyo. Maraming salamat, Lord. Pagkabalik po namin sa inyo lahat. Maburit pa sa salamat. We love you. We glorify you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Yan, for our announcement, Sunday worship at 8:30 a.m. Friday, meron po tayong Malabon Bible Study. So, alam ko na po na nakakita na po kayo. Alam niyo po yung mga gagawin dyan. Mag-invite pa po tayo for the Friday. Yan. Para mas dumami po tayo dito. Kasi masaya. Ano sabi nga sa, di ba? The more, the merrier. Amen. Huwag niyo isipin mo na, wala ka baka magkulang yung pagkain sa church. Huwag niyo po alalahanin yun. Dahil ang Diyos natin ang mag-provide. Amen. Amen. Saturday, don't watch prayer and band practice. So, yun lang po. Praise God. Palakpakan po natin. Okay, kaya naman po, iniimbita ko na po dito sa harapan ang ating praise and worship team. And also ang ating pastor. Pag-pogi natin pastor. Para sa pangwakas sa pananangin. Nagbasa na ako sa iyo. Okay. Tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pagkikibisa ng Diyos Anak, at ang pangunguna ng Banal na Espiritu Santo, mula noon, ngayon at magpakailanman, ang lahat ay magsabing, Amen! Amen! Hallelujah! Palakpakan naman natin muli ang ating Diyos na buhay. At muli tayong maawit ng may pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Alright! Let's continue, ladies. Let's continue our community Lord Jesus Christ as the always prayer in troubled times. No matter what happens, Jesus is alive. Hallelujah, Jesus. In my lifetime, I know you're the only one I need. I turn to you when you were always there. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I hope the love I am right to you. Let's sing one more. Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah. You are always there. Every now and then you are still a God. You are always there. Every now and every
Jesus.